guys! Hi everyone! Hi. Magluluto po kami ngayon ni Riel ng Bicol Express. Iyon yung version niya. By the way guys, eto po si Riel. Siya ang panganay kong anak. Hello. Nagpunta sila dito ni Jean. Ano po si Jean? Nakasama ko na rin siya sa vlog last time dito sa Pennsylvania dahil nga kasi nag-birthday ako. So, kasama ko po sila dito during my 55th birthday. Kaya guys, ang bilang nanay, ang saya-saya ko talaga. Andito yung dalawang anak ko at kasama ko si Alvin. So, kumpleto po ang aking celebration dahil kasi andito yung mga mahal ko sa buhay. So anyway, magluluto kami ngayon ng Bicol Express Riel's version. So ito po yung aming meat. Ito shoulder to, guys. Yung tawag dyan kasim ng baboy. At iniwan na po namin yan ng paslant. Kasi guys, mas gusto ko paslant para... Meron naman iba-ibang klase kasing hiwa, pero depende sa... Oo. Yeah, kasi iba parang pang adobo style. So, pero yung paslant naman ang ginawa namin. Ito guys, 4 pounds. Okay? And then, meron tayo ditong bagoong. Sweet yung ginagamit ko para hindi ko na siya nilalagyan ng additional sugar. Okay. Kaya sweet yung kinuha kong bagoong. Meron din tayong coconut milk at coconut cream. Guys, sa bawat 2 pounds po ng meat, isang can. So, meron tayong 4 pounds na meat, kaya dalawa po ang ating coconut milk at coconut cream. And then, of course, meron tayong pangpanghang na Thai chili. Guys, 3 lang ang nilagay naming siling lab. Kasi hindi po ako masyadong mahilig sa masyadong maanghang. Siguro may konting cake, pwede na sa inyo kung gusto nyong mas maanghang. Pero pwede rin kayong gumamit ng mga anong... Serrano yung ginagamit. Serrano chili. Serrano chili, yeah. Or either jalapeno. Jalapeno. Pero dito kasi sa amin, may nabili kaming Thai chili. At meron tayo ditong 1 bulb minced garlic, 1 medium chopped onion, and then salt and pepper to taste, at magic sarap. And of course, ang ating cooking oil. Kaya yun guys, mag-start na kami ni Riel sa aming pagluto. Hindi pala sa amin. Sa kanyang pagluto ng Bicol Express Riel's version. Okay, so ihawan muna natin to lahat. Yan. Yeah, medium lang, medium. So, yan lang medyo mag-init ng konti. By the way guys, ang ginamit naming pot o yung aming lutuan ay Teflon. Kasi mas nagmamantika kasi dun sa Teflon eh. Or non-stick pan. Or non-stick pan, Yeah. yan. Kung meron kayong non-stick pan, yun ang gamitin nyo pag nagluto kayo ng kahit anong may sauce, guys, mas magandang gamitin ng non-stick. Okay, pwede. Hindi pwede kasi itong oil, lalagay lang siya for panggisa lang naman. Yan, konti lang. Tingnan ko, yan, meron ka. Meron yan. Panggisa, So, hintayin natin na medyo uminit. Meron dito sa kabilang side, itong... Ay, cellphone ko. By the way, guys, itong ating meat ay nahugasan na natin. Kaya nakita nyo, nasa Strainer siya. strainer siya. So, pag tingin nyo medyo mainit na, kasi ayoko nasusunog yung bawang. Usually yung iba, inuuna nila yung onion, pero gusto ko pa rin yung bawang. Ako rin. Sanay ako na Kasi yung iba, inuuna nila yung onion para hindi daw masunog yung bawang. Yung iba ganon. Pero kasi ako gusto ko yung amoy ng gusto ko yung amoy ng garlic pag siya yung nauuna. Sa preference naman nila yan. Sa preference nyo, guys. Kung ano mauuna. Yeah, yung iba pala, nilalagyan nila ng luya. Lalagyan ng luya yung akin eh. Kaya siguro sa bagoong, pag yung hilaw yung bagoong, yeah. Yung bagoong natin, pwede, posible. Ready to use na guys, ang ating bagoong. So, pag medyo nakita nyo nagbabrown na siya, pwede nyo na ilagay yung onion. Yeah, so, isang medium onion, red onion. Pero ako kasi ginagamit ko yung white. Yeah. Okay. So, ilagay yung, pag medyo nagta-transparent na yung kulay. Saka ilalagay yung meat. Yung meat na, yeah. Okay. Pero iba inuuna nila yung bagoong, yeah. Pero siguro, dahil hilaw pa. Yeah. Sa'yo, unahin mo yung... meat, yeah. Okay, sa version ni Riel, inuuna niya yung meat. Hindi, kasi luto na yung bagoong eh. So, luto na yung bagoong. Maybe yung iba, ginigisa muna nila yung bagoong.
Kasi hilaw pa. Yung galing, di ba usually may yung galing doon sa palengke, yung binibili mo per, ano, baka ayun. Kasi, Per kilo. yeah, kasi syempre, nag-research din ako noon bago ako natuto. No. Wait. Di nga. Oh, yan. Oh, yan, okay na. Ito baka tumapon. Okay lang yan. Yan. Okay. So, medyo lakasan natin ng onte. Kasi, yeah, tapos mix lang natin. Tapos, from here, hayaan lang muna natin siya maluto. Maghintay natin mag-brown. Maluto. Ikutya mo ng maayos. Yeah. Saute. Yeah. Hanggang sa mag-brown. So, from here, i-mix lang natin siya. Tapos, takpan natin hanggang sa, hintayin naman natin siya maluto. Lumabas yung katas ng meat. Yeah, takpan muna natin siya. Okay. Paano nung ano? Okay. Ngayon po, pagka-check natin, hindi pa siya luto pero halu-haluin lang po natin para hindi masunog yung ilalim. So ito, takpan ulit natin. Tayo lang tayo. Nakita natin medyo naluluto na siya. Nasa sa inyo kung gusto nyo pang pa-brownin pa ng onte. Pero para sa akin, pwede na natin lagyan ng bagoong. So for now, lalagyan ko muna siya ng... Hindi muna yung water? Hindi, bagoong muna. Kasi gigisa natin siya kasama yung... Oil may ano... You have to mix it. Dito? Yeah, Baba mo. Siguro mga 2 ganito muna. Okay. Tapos, from there, tansyahin nyo na lang. Kasi medyo marami yung meat natin. Baka nga kulang pa. Yeah, feeling ko nga kulang eh. Pero kasi ayoko lang masyadong umalat. Pero pwede naman natin ma-remedyohan dahil sa coconut milk. Pero tingnan muna natin. Haluin muna natin. Guys, kasi si Riel, pag nagluluto, hindi siya mahilig mag-measure. Yeah. Sorry. Sa kanya kasi puro, pag nagluluto ko kasi, tinatansya mo. Kapag binulungan ako ng mga ninununuan ko na okay na yan. Yeah, kulang pa nga. Kita ko kulang pa. Yeah. Ayun. Kaya siya, puro tansya siya eh. Yeah. Tsaka kasi kung magluto ako, konti-konti. First time ko magluto ng ganyang karami. Yeah. Kasi 2 lang naman kami mag-asawa. So, O baka 2 pang kailangan. So, Yeah. parang 4. Oo, 4 na ano. 4 na ganyang karami. Yeah. so maybe per pound, 1 tablespoon. Kasi 4 tablespoon yan, may. So, per pound, 1 tablespoon. Yeah. Kaya yun, 4 na ganyan. Kasi dito din makukuha yung lasa nung Bicol Express, dun sa bagoong. Pero Saka sa coconut milk. Hindi pa na. kulang pa rin ba? Hindi, parang okay na to. Let's see. Pwede naman dagdagan. Yeah. Ito nangangalay ako. Meron ka. Wait lang. Marami nang Sige, ma'am, mix mo. hinahalo. Ayan, okay. Yeah. Sige, dagdagan ko pa. Parang hindi ko makita kasi yung medyo dark dapat eh. So, bale, 5 na to, pang 5. 5. Yan, okay na yan. Okay. Wait lang, lagay ko lang Kasi, sayang eh. guys, kaya sabi ko sa inyo kanina, ang bagoong, importante. Yan kasi ang nagpapalasa dito sa Bicol Express. Pag nilagay, Hayaan lang muna natin siya mag-simmer for at least 2 to 3 minutes. Okay. Hanggang sa kumulo lang. So, tatakpan ulit natin siya. Smells so good. It smells like ananas. Yeah, hayaan lang muna natin siya. So, yan. Alam mo, nakalimutan kaming ingredient. Parang pampalambot din, like sa yung water. Sige, So, ito yung nakalimutan namin sabihin kanina. Water. So, Okay na yan. Kasi, ako kasi minsan sa kulay, kapag tingin kong maputla pa, hindi ko, dadagdagan ko. isa sa amoy naman, Yeah. guys. Yung ganon. Sa kulay, Kasi, sa amoy. Bago po ako mag-vlog, pag nagluluto ako, hindi rin ako nagme-measure. Tansya rin ako eh. Kaya lang, dahil kailangan ko explain sa inyo pag nag-vlog ako ng food, kailangan kong mag-ano ng measurement. So, ganyan din si Riel. Tansya rin. Yeah. Yan. Tsaka actually, natuto ako magluto dahil kay mami. Hindi, yeah, honestly. Kasi masarap siya magluto, so, yeah. Wait, let me mix ulit natin, ha? Ayan, hinahalo-halo ulit ni Riel para mapantay yung luto niya. Ngayon pa lang, ang ganda na po ng kulay niya at ang bango, guys. Okay na to. Lalagyan ko na siya ng milk. Itong cream kasi, pag kapag malambot na yung pork or yung meat, tsaka nilalagyan yung pandagdag pampa-oily or pampasarsa. So, yan na lang muna ilalagay. O sige, lagay mo na. Ginaganon lang yan. Walang kuko. Guys, nakita niyo yung kuko. Walang kuko eh. Hindi yan nagkukuko.
Wala kasi Bawal, no? Bawal din kasi sa trabaho na mahaba kuko. Sige, mami, ilagay mo, please. Thank you. Yan. Tingnan muna natin yung isa. Mimix ko muna, ha? Ay, sorry. Tapos dyan mo na lang ilagay yung water. Ang water lang. Yung water na to, para at least pala. Di ba ganun ka Ganun kasi siya para yung hindi sayang. lahat ng product, Para lahat ng nandun sa lata, masasama mo. Walang sayang. Yeah, so nilagay na natin yung coconut milk ngayon. yan na lang? Isa pa. So, hindi na natin siguro lalagyan ng water yan, ano? Yeah. Kaya nga naglagay ako ng maybe 1 cup lang just to make sure. Pero, guys, masyadong nagkatas yung Lagay muna natin yung half. Half muna. Yeah, masyadong nagkatas kasi yung meat, kaya yeah. Yan, okay na ang muna. daming water nung niluluto natin. Yeah, okay na to. Half lang pala. So, kasi masyadong maraming katas yung pork eh. So, okay na ba yung coconut milk na yan? Yeah, okay na to, mami. Ito po, guys, dahil maraming katas yung ating meat, ang daming sabaw. Yeah. Nung nilagyan namin itong Coconut milk. Mas dumami pa siya. So, hindi na tayo maglalagay ng water. Kasi lalambot na siya dyan. Kailangan siyang tumiim para mag-reduce yung liquid niya para magmamantika po, guys. Yun ang masarap dyan. Nagmamantikang Bicol Express. Yeah, so for now, di ba nalagay na natin yung coconut milk? Ilagay natin sa low to medium yung heat or yung apoy para at least, kasi pangit yung masyadong makulo, masusunog yung coconut. Yeah, tsaka hindi masarap pag minamadali yung pagkain. Lagay na natin yung... kasi ayaw mo masyadong maanghang, iniisip ko sa last, pero yeah. Okay na yan, lagay na natin. Yeah. Nilagay na namin yung 3 siling labuyo kasi ayaw ni mami ng maanghang. So, pero nasa sa inyo kung gusto nyo dagdagan, usually nilalagay dyan mga 6 to 10 na siling labuyo kasi lalo na yung mga Bicolano ay maanghang yung mga gusto nilang food. Guys, si Alvin po may hilig sa maanghang. Ang problema, pag inanghangan, hindi ko siya makakain. Yeah. So, kaya okay na yan. Tapos, for now, pwede na rin natin siya malagyan ng magic sarap. Konti lang, like a pinch. Okay. Pinch of magic sarap. Yeah, hindi ko naman nilalahat yan eh. Kasi pampadagdag lasa lang. Yan. Bango. Konti lang ma. I mean, the magic touch. Lalagyan natin ng magic sarap. Ano ba siya? Yan. Yeah. Kalahati lang. So, kahit anong kahit anong naman, pero pang... Hindi po natin, guys, lahat, yeah. Hindi talaga. Kasi, hindi. Kasi may naman siya. Pero nasa sa inyo mamaya, kung tingin nyo matabang pa, pwede nyo lagyan. Pero kasi usually, ang flavor po, nandun na sa bagoong, tsaka doon sa coconut milk. Yun yung gusto nating malasahan eh. Yun yung Bicol, yun yung lasa ng Bicol Express. Ito lang pang-enhance lalo ng lasa para lalong sumarap. Yeah. Okay. So, i-mix lang natin siya. Tapos, hayaan na, takpan natin at make sure yung apoy nyo po nasa low to medium. Okay. Check na po natin. So, ngayon, nakikita nyo, marami pa rin yung liquid o yung coconut milk. Tapos, after 10 minutes na 10 or 15 minutes na nung pinapakuluan natin. Pero dito, kasi kailangan niya mag-reduce. So, pwede natin siya lakasan, pero take note, kailangan yung bantayan. Kailangan yung tingnan-tingnan para hindi masunog yung ilalim. Pwede yung lakasan yung apoy. Bakit natin kailangan lakasan? Dahil sabi mo kanina, wag lakasan dahil baka masunog yung coconut milk. Hindi kasi, ang dami pa nung liquid eh. Nakita mo, ang dami pa nung masyado liquid. na lalambot yung Baka mamaya maging powder. Baka mamaya, hindi na meat to. Depende sa slice. Yeah, depende sa slice din kasi nung meat. Kasi, maganda yung pagkakahiwa ni mami. Kasi ako pag naghihiwa ako na meat, medyo makapal. So, natatansya ko siya. So, okay. Yun. Kaya, so, ngayon, medyo manipis yung pagkakahiwa. Makikita nyo maliliit. So, kung low to medium yan, baka mamaya, maging abo na yan mamaya. So, natin. Ang dami pang sabaw ka. Nakita ko yung video. Ayan si Jean, guys. Paano nakasan to? Ayan si Jean at si Alvin, kumakain. Check natin kung nagmamantika na ba siya, tsaka kung malambot na yung laman. Nagmamantika na ba? Yan o, dito ma. Makikita mo dito. Yan, nagmamantika na siya, guys. Sa gilid, yeah. So, ngayon, haluin natin. Chinek ko kanina yung
yung pork, malambot na siya, pwede na natin ilagay yung coconut cream para kasama na siya sa nare-reduce. Tumitiim na siya. Tumitiim, yeah. Ayan, isang lalagay niya yung... Kalahati siguro nito. Kalahati daw muna nung... Ayan. Kalahati muna. Tapos, makikita nyo magla-lighter yung kulay niya kasi dahil yung sa cream. Ayoko na siyang lagyan. Yan na lang pinaka So, ngayon, nilagay ko yung coconut cream or yung kakanggata. Isang ganito sa 4 pounds muna nilagay ko kasi pag ako kasi nagto 2 pounds, yung 2 pounds na luto, kalahati lang nilalagay ko na 1 cup lang. So, ngayon, hayaan ulit natin siya kumulo hanggang sa mag-reduce ulit or hanggang sa mag-thick yung consistency niya. Makikita nyo yun mamaya, papakita namin sa inyo. Kaya makikita nyo, nagmamantika na yung gilid. Ayan taman dyan. Okay. Yeah, so, hintayin natin siya kasi pakukuluan lang. Take note din yung apoy nyo, kailangan na alalay kayo sa apoy kasi para hindi masunog. So, kailangan slow fire lang. Yeah. So, okay. Panulit natin. Ayan guys, nagmamantika na ang ating Bicol Express. Pinatitiim pa po natin ng husto at para magmantika siya ng maganda. Haluin mo. Pamamantikain pa natin yan. Marami pa sa baboy, okay. Lagyan natin ng pepper. Habang naluluto siya. Ano na po? Yan, meron. Wala kasi nito sa bundok Baka na yan. Baka na yan. Baka marami ka. Kaya siya. Ano nag-ano? Nagmamantika. Parang si Ayi daw nagmamantika. Nagmamantika. Kaya natanan nyo, di ba? Yeah, ganda ng yan. Pero kulang pa yan, Yeah. O, sige. Konti pa. Ayan guys, luto na po ang ating Bicol Express ni Riel. Version to ni Riel. Ayan guys, nagmamantika na siya. Hindi ba? At talagang nagtiim na po yung gata. By the way guys, dinagdagan po namin ng 2 sili pa. Dahil kasi walang masyadong anghang. Meron pero konting-konti lang. Kaya dinagdagan namin ng 2 sili pa. At si Riel, naglagay po siya ng 1/4 teaspoon of salt. At saka, yung black pepper. Black pepper. So guys, kasi iba po daw ang lasa. For me kasi, iba yung lasa ng salt tsaka bagoong. Kasi baka nagtataka kayo, ba't naglagay pa ako ng salt? Naglagay na ako ng bagoong, di ba? Kasi para sa akin, magkaiba yung lasa nun. So, para ma-enhance ng... Yung salt kasi nakaka-enhance ng lasa. So, okay na to guys. At least, yung bakasyon ni Riel dito, ay nasulit ko. Nagpaluto ako ng kanyang specialty na Bicol Express. Tikman na natin ang nagmamantikang Bicol Express. Lagay natin sa ibabaw ng rice. So, titikman namin na Riel. Ayan. O, ito sa'yo. Titikman natin. ikaw mo naman. Okay. O, ito. Ang lambot, guys, nung meat niya. Yan, nakita niyo yung tumatapon. Nakita niyo yung gata niya, nakakapit talaga doon sa kanyang pork. Tingnan natin. Ang sarap. At hindi po masyado maanghang. Ay, ni mami naman. Maanghang sa dulo. Yeah, may anghang siya. At kasi, kung gusto naman ni Alvin dagdagan ng anghang, Oh yeah, pwede niya naman dagdagan. pwede niyang dagdagan. Di ba maalat, ma? How do you Hindi naman. describe, good, Bicol Express, Riel? Ano dapat ang tawag dito? Ang lasa niya. Yeah, ang... For me, dapat balance yung coconut milk tsaka yung alat. Kasi yung alat usually yung sa bagoong. Yung lasa din ng bagoong dapat nandun. Tsaka kasi hindi naman sa inaano ko, no? Hindi sa... Kasi iba-iba ng luto ng Bicol Express Meron iba yung masabaw. Diba? Yung masabaw talaga. Kasi yung asawa ko, mahilig siya sa sarsa.
So, nasanay ako ng niluluto. Yung Nagmamantika. Yeah, yung talagang sauce. Yung sauce na parang, yung konti lang. Hindi yung sinasabaw sa kanin. Which is yung, parang ganito lang. Sarap. Sarap pa di ba maalat? Hindi. Okay. Sarap. So, hindi siya maalat. No? Meron siyang, dahil 6 na sili nilagay natin, meron siyang cake ng anghang. Hindi nga siya di maanghang. Hindi ko na Oh, pero ako okay na sa akin yun. Kasi hindi ko kaya yung anghang, guys. Dahil talagang hindi ko makain. Nag-sweat ka. Oo nga eh. Ako kasi mahilig ako sa maanghang. So, dadagdagan ko pa yung ako. Kung ako. Oo. Yeah. I think Sarap. Guys, ulit. At ang ingredients niya, Simple lang. simple lang. Tignan mo, ang dami kong kalat. Sarap, guys. So, guys, hanggang dito na lang po ang aming vlog for today na mag-ina. At I hope nagustuhan niyo po yung aming pagluto ng Bicol Express version real. Guys, masarap. Depende lang yon sa anghang na gusto nyo. Ayoko na masyado maanghang, kaya binawasan natin yung anghang niya. Pero for sure, si Alvin, dadagdagan niya yung anghang pag siya kumain. So yung guys, hanggang dito na lang po ang aming vlog. At gaya ng sabi ko, nasulit ko ang bakasyon na real dito. Hanggang dito na lang guys. Bye. Until next time, bye! Hey, please don't forget to like and subscribe my mother's video in YouTube sa Anyana. Anyana TV.